Kinalawat nga oras, kanina andito na interview nato ni Director Lily Laraga kay minanira mga bus liwat na nira mga baligya at mga migrant workers nga may negosyo gihapon. Okay. Amo na interview na liwat. Attorney Alma Sirianduyan Ali, Head Executive Assistant at Office of the Secretary. Attorney, maupay nga aga, di ba Bilagson Radio, Manila Broadcasting Company. Maupay nga aga yung tanan, maupay maliwat ka yung mga mamarating ngayon sa station. Okay. Attorney, kumanigod ka mo, hining activity talagsaon la, kagimpili pa niyo Tacloban. Yes. Thank you. Nga anon big event din niya na Tacloban City as Rodong. Ini nga amon big event yan ang adlaw, ang tinatawag nga Migrant Fair, okay? Ini nga Migrant Fair, nagkamayada kita hini tungod way back during the time ni President Cory Aquino, may diha proclamation number 276 nga iya ginsiring on December, starting December 1988, and every December thereafter may the month-long celebration, no, ang mga overseas Filipinos, naging month of overseas Filipinos. Then after that, President Gloria Macapagal Arroyo nag-issue ng Administrative Order 206 nga gin-institutionalize na ini nga mga celebrations. So nag-create na yan sinisiring nga Interagency Committee for the celebration of Month of Overseas Filipinos. So may na sinisiring nga IAC-MOF. So asya na ini na. Ini nga IAC-MOF, ang mandato ini is to promote the welfare of our migrants, no? And also to promote the ang ira mga concerns, no, nganhin mas strengthen ang ira ties din hiya aton ha Philippines. So usahan mga project kini IAC MOF amo ang pagkadtuhan mga durudilain nga lugar din sa Pilipinas para mag-celebrate hini magkamayad hini nga big event on Migrant Fair. For this year napili namon ang Tacloban, ang aton lead host to dinhi an OWA, no? And then next month ato naman kami Cagayan de Oro. So mga once or twice a year lain. So dako ini nga higayon nga napili naton ang Tacloban. Oh, ano ini Commissioner attorney ini niya na activity pagkilala ba aton mga migrant? Yes. You have to remember, may dakita duha klase nga migrants. May dakita sinisiring nga mga temporary migrants, amoy na naton mga OFWs, no, nga nakadto abroad para magtrabaho, nga nabalik. So kinahanglan may dala kita mga programa para mag-reintegrate hira dinhi ha Pilipinas. Ang anan usapa nga klasihan migrants ang mga permanent migrants. Asya ini ang ginsiserbisyohan han amon agency nga CFO, Commission on Filipinos Overseas. Ini ang mga permanent migrants. So ano ang role han CFO? Dinhi niya nga event, no? Ang CFO kami ang sinisiring nga co-chair kini nga event. At the same time, ang chair good hini ang Philippine Migrants Rights Watch. Ang PMRW, it's a civil society organization, umbrella organization ini, damo ini mga smaller organizations under HAIRA. So hiran chair, kami ang co-chair. Okay. So, yes. Ano tiyo function attorney hakapugusan Pilipinas? Okay. Ang kapugusan ng Pilipinas, pakikilala ko lang among opisina, no? Ang Commission on Filipinos Overseas. Under kami han Office of the President, okay? So under the Office of the President, unang-una ang amon function is to promote, no, the welfare of permanent migrants, overseas Filipinos. So permanent migrants is differentiated from DMW. Kung temporary migrant ka or worker ka, makadto ka DMW. Pero kung makadto ka abroad permanently, okay, may petition, for example, di kang Amerika, maagi ka hamon, kay ma-undergo ka hin registration, ngayon pre-departure orientation seminar, no? Underliwat hamon ang mga marriage migrants, for example, itong ay mga AFAM, makato for example sa Japan, or makato sa Germany, for example, maagi ka mo ha CFO para magkamayada ka mo sinisiring nga guidance and counseling. May dalawat kami usa ka grupo, hanamon mga kliyente, ang mga sinisiring nga EVP, Exchange Visitors Program, han US, no? May daliwat kita mga au pairs, ito nga nakadto ha Europe, no? Nga cultural exchange liwat inihira, maagi ka liwat ito amon. So asya ito namon. So ang differentiation gudla kung temporary migrant ka, tatrabaho ka abroad, maagi ka ha DMW. Pero kung permanent ka na, makadto ka na abroad for good, may da ka na petition for the US, ha CFO ka, Commission on Filipinos Overseas ka maagi,
And amon secretary, is Secretary Leo Arugay. So, Oh. aniya ko yan nagre-represent kayo Oh, may mga branch ba ninyo kada region? Okay, so gadini. Ang among central office, aadto kami ha Quezon City, no? Manila. May da kami sinisiring ang mga extension offices. May da kami usa ha Cebu. So para hanaton mga kliyente dito Tacloban, makadto ha Cebu, no? May da kami ha Davao. Ngan recently nag-abri kami ha Baguio, idahan August. So hopefully by next year mag-open na kami ha Cagayan de Oro. Ayan. So, ini kay kasi may OWA, may na-mention man yung DMW, di ba ma-redundant din nga office? Diri. Kaya kung kikitao nimo, as I said earlier, clear ang delineation ng DMW nganhan CFO. So ang DMW, as I will say again, kung ikaw temporary worker, OFW, makadto ka abroad, maagi ka ha DMW. OWA. Ang OWA, it's a welfare agency. So ang concerns han workers, office, maagi ka ha OWA. Ang hiraan magpo-provide ha yun welfare agency hiya kung may mga panginginahanglan. Pero you have to remember, since we are all, government agencies, and DFA, CFO, DMW, may dapat sinisiring nga one country team approach. So, kung may daliwat problema, OFW, for example, naging dulog hamon, na-respond kami, amon liwat ito hiya, re-refer nga tama nga agency. So kumbaga, ini nga mga agencies nagbuburublig ini on the national level. Kung laya tourist visit lahi abroad Okay. lahi bagyapon. Di rin na naagi amo ng tourist. Ang naagi ang tourist, ang kinahanglan lanira may adahira sinisiring na passport. So DFA ang may concern nila. Okay. So di rin na hira maagi amo. Ayan. Oh, iyon na ano iyo expectation ni nga event. Well, kada tuig na ina namong gimbubuhat sa different provinces, no? So, ang among expectation, nakita man niyo dito sulod, no? Kadaman han mga nag-participate kini former OFWs and kanira ira mga families left behind. May daliwat kita siguro pausa-usa dida nga mga former permanent migrants nga nagkauliliwat nga hinaha Pilipinas. Oh. So, kombinasyon na ini nga tanan. So, nagbuburublig na kami hini. May jurisdiction ba niyo ato hiton mga former OFW siya? Well, kung former OFWs, makadto kita ha OWA. Ay, no, sorry. Makadto kita ha DMW. Kaya DMW, may daman hira unit nga nag-aalagahan mga reintegration han mga former OFWs. Oh. Iyon nato nagani ka man anot imo baga may participation ka man din anot imo mensahe mga aaning at mga pamilyang ani. Oh, okay. So, nagkataon la nga usa akong waray-waray, taga Katbalogan ako. Nga nagkamayada kami hinihin dako nga kuan celebration din para han mga migrants na akong lamisahe. Well, on behalf na namon opisina, ngadto ka mo namon website kung may panginhanglan ka mo. Okay, makikita dayon may da kami CFO, may dalawat kami FB page nga pwede niyo kadtun ngan madali man you can get in touch with us, pwede ka mo May mag-email. nabaton dito. Ha? May nabaton. May ada nabaton. Okay, ihatag ko na akong number, ako mabaton. Labi na kunti kang halite summer. Oh. So, asya na ito na ako sinisiring, maagi ka mo hamon office for pre-departure orientation seminar for guidance and counseling para mga bata may sinisiring liwat nga peer counseling. Okay. So, It hope at pre-departure seminar. yes. Diba? Kay para nagpakaintindi kung nagtatrabaho para di rin mabiktima dito ng legal recruitment, I just Yes. don't do iyo liwat. Yes, kay actually, ang CFO, kami ang chair ng sinisiring nga Advocacy and Communications Committee, han AYACAT, Interagency Committee Against Trafficking. So, nabirik liwat kami all over the Philippines, may da kami sinisiring community education program. So, we make people aware han mga karatan han human trafficking. So, happy ito. Ako itulad nga programa namon. Okay. Dito ang imo page nga ginsiring, ira na pwede magpakaya na dito. Actually, may kami 24/7 nga nabaton hitamon mga kuan, mga queries namon ha email. Basta related lahan iyo trabaho. Basta related ha amon. Or kung ano man gin-refer man namon ha tama nga ahensya han gobyerno. Oo. May idita ka ba ito, attorney, kabukos nga Pilipinas, compared mga permanent nga mga overseas? Okay. An amon data ang gisusunod, no? An data nga nasiri nga
an aton mga migrants, no? Ada ito mga napalo na ito mga 12 to 14 million, no? Ato gawas. Pero around 48% of that are permanent migrants. Migrants. Mga around 44% in ato mga OFW. Region 8? May Region 8, kikitawon pa namon. Oo, but I can provide you. Ito nga detail. I'll okay lang, email okay you. lang. So may dalat kita sinisiri nga mga irregular migrants. So di kita nakakaano, may daghapon sa to. Actually, mga hatuan ay mga TNT. So a certain percentage of that are irregular migrants. Okay. Thank you, Atty. So, sige, salamat. Hinduruhan higayon. Papagana pa. Okay. Last, ano pa ibang mga serbisyo nga rin kay may naman mga other agencies Okay. na Oo. You have to remember nga ini nga interagency committee on the celebration of the month of overseas Filipinos, may ada kita nagtikang inihin 9 agencies la. Yan na may dala kita sinisin 28 agencies, no? So kada usa nga agency nga participant nila may dahira mga booth, no? DOH for example, may dahira mga health related nga mga services. So kada usa may da DFA ato may consular services hira. So wa siya ito. In the same way, kami liwat ang CFO, may dahmi mga freebies na nahatag. Later on may mga raffle kita. So marisyo ini magtulog ini nga celebration. May DOH manggihap. May the DOH kay member and DOH. We are like 28 agencies nga nagbuburublig para hini nga migrant fair. Kay asya man ito an trust yan na ni Presidente Bongbong Marcos nga aton alagaan, aton panginanuon an aton mga migrant workers nga na mga migrants, mga overseas Filipinos in general. Pangalagaan natin. So nagbuburublig kita hiniya na nga ihatag naton anong dapat ihatag naton na ira. May mga distress bagyapon. Yes. May mga distress bagyapon. May dagihapon cases, hito gyapon actually may da kami ko na encounter mga cases pero ang sinisig ko nga may da kita sinisig nga 1.3 approach nga nagbuburublig kita nga tanan para hito. Okay. Anak ko po na mayra kilala tagyapon. Pakilala ko Bisaya na lang. gihapon na akon upod. Hi Director Maria Patad, hiyan head han Project Management Division, Hanamon Commission, and also Sige, may bahay mo mensahe, ma'am. Mensahe. Mensahe mo lang. Message mo. Magandang araw po sa mga taga-Tacloban City at Region 8. Region 8 po at Eastern Visayas. Masaya po na narito ang Commission on Filipinos Overseas para po maghatid ng serbisyo para sa ating mga migrante, pati mga pamilya po nilang naiwan dito. And sana po makadalo po sila dito sa Migrant Fair, and hindi lang po kami yung agency na nandito. Nandito po lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan, lalo na ng national government, para magbigay po ng kanilang mga serbisyo. Okay. Ang usator ni ano may dapat sa natin pod? si Sir Friends. Iyan ang isang Sir officer Friends? na insurance siniging si Sir Friends. Mensahe mo lang, sir. Mensahe para dito event. Magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-Tacloban, sa Leyte at sa mga kababayan po natin sa Samar. So, meron pong migrante serbisyo ang Interagency Committee on the Celebration of Overseas Filipinos para po sa mga migrant families na nandito po sa Leyte at sa Samar. So, maganda po na i-avail po natin ito kasi this is a government, civil society, and private partnership. So, yun po, maraming salamat po sa city government, kay Mayor Romualdez at saka sa OWA sa pag-host po ng event na ito. Kailan yung susunod, sir? Punta pa rin kayo dito? Yung sa susunod po natin, ang nasabi po ni Attorney Next Alma year. ay Dito sa Tacloban. Sa Tacloban. Actually, this is our second time po here, sir, sa Tacloban. Kasi in 2019, meron na po tayong migrant fair dito. So, ang Leyte po kasi is one of the source provinces ng ating mga migrant families. Kaya po napili po namin dito. Okay. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Attorney, thank you. Thank you. Salamat, Mindoro, sir. Saan ka mabalik? Balik dayon kami buwas. Oo. Kanugon nga nga waray ko nahira mahibasyada nga to sa Samar. Kay may dagan man kami original nga schedule na budget hearing namon sa Congress. Tapos na postpone. Waray ka dayon. Kanugon. Siguro, sulod na maluin Diyos. Anim kasing-kasing ani ka pa rin. Akong kasing-kasing anhi. Inin mabalik ako anhi. Maluin Diyos mag-retire ako. May da pa man ako mga naibibilin din he. So, damo nga salamat sa iyong pag-interview hamon. Ayan.